Ilalahad ko ngayon kung saan nakabate talaga yung pagbubukas na yan. Kaya nga may letter of instruction. Yan, ang totoo niyan, nakabatay yan sa Biblia. Hindi mo bubuksan yan kung hindi mo ma-interpret ang mga nasa Biblia na nakatuon dyan. Maski na yung na yan, kung saan nanggaling ang unggoy, yung aswang, dyan din nakabatay. Kailangan ipaliwanag mo lahat yan. Kaya nga, natatawa ako eh. Itong si Ray Benja, sinasabi niya, siya ang implemento. Ang dami niya. Ngayon, may lumabas na naman na hari. Siya daw magiging hari ng Pilipinas. Abay, inuunahan pa, inaagawan pa niya yung papel ng Infinito Diyos. Hindi na nakutya. Kaya natatawa lang ako sa mga yan eh. Napakahirap yan. Kaya pala nung 2008, may isang tinig na dumating sa akin. Nag-iisa lang ako noon doon sa dahil sa Kubo eh. Doon sa Maria Aurora eh. Pero nasa Bukid yun. May isang tinig na dumating sa akin, ang sabi niya, magsulat ka. Eh wala naman ako makitang tao. Wala naman ako makitang hayop. Kumbaga sa yung katulad kay doon sa Pior. Yung nagsalita yung donkey. Pero sumagot lang ako. Di naman ako natakot dahil araw eh. Makikita ko lang kung sino yun eh. Wala naman ako makita. Ngayon, nung sumagot ako, ang sabi ko sa kanya, ano isusulat ko? Ang sabi niya, yung Biblia. Umangal kagad ako. Sabi ko nga, yung mga nag-aral ng theology, mga pare, mga pastor, kung sino-sino dyan, ay hindi naintindihan, di lalo na ako, dahil hindi naman ako nag-aral, ng Biblia, bagamat nabasa ko yan, parang binasa ko lang na istorya. Parang pocketbook. Talagang mahirap maintindihan. Katwiran ko pa sa kanya, mabuti pa kung numero, baka magkasundo tayo, makaya ko pa. Pero yan, wala akong alam dyan. Sasayang lang ako ng oras dyan, kako. Pero ang sabi naman niya sa akin, kaya mo yan. Di, nag-isip ako. Pero, sabi ko nga, kung kaya ko, bakit hindi makaya ng iba? Hindi ko akalain. Kaya pala ako pinagkukuhan yan, ng Biblia na yan. Wala pala dyan sa mga dokumento ang paraan ng pagbubukas. Kasi, kung talagang yan ay dokumento talaga, hindi peke, pag-iingatan mo yan eh. Hindi mo ikakalat kung kani-kanino mo ikakalat. Kaya nga doon sa salita na yung maghanda kayo. Isa lang kautusan ang maaring ibigay sa inyo. Magsipaghanda kayo ng pagbubulaan. At mga hamak na salita. Yan ang sabi doon sa aklat ni Daniel. Mababasa mo yan doon sa Daniel 2:8. Ngayon, nung sabi niya, kaya ko yan. Nagpahanap ako ng Biblia. Ang sabi ko yung totoo na Biblia. Yun, nakatagpo ako. Pinahiraman ako ng King James Version. Pero yung Biblia na yun, na kinuhan, ipinakuan din sa akin doon sa dagat ng Kasiguran eh. Pinatalian ng bato. Pagkatapos pinalubog yung Biblia. Sunod lang ako. Pero nung 2009,
may Biyernes Santo noon, pinapunta ako sa isang bundok at pinaakyat ako mga bandang alas 12. Nag-standby muna ako eh. Sabi niya, standby ka muna dyan. Eh, nag-standby ako. Kasi sanay na ako makarinig ng mga ganyang boses eh. Standby ako na kwan. Ang sabi sa akin, nung medyo lumampas ng tanghali, umakyat ka ng bundok. Tignan ko, puro talahib naman yung aakyatan ko. Eh, nag-aalangan ako. Pero sumunod pa rin ako. Nung makarating ako sa bandang gitna ng taas ng bundok, ang sabi sa akin, tumigil ka dyan. At kumaliwa ka. Di, kaliwa ko. Pagdating ko doon sa isang puno na kasing laki ng braso ng sanggol. Sabi niya, tumigil ka dyan. At yung puno na yan, putulin mo. Eh, 3 yun. Eh, saan dito? Eh, tinuro niya. Gitna. Pinutol ko. O, sige, bumaba ka na. Di baba na ako. Pagbaba ko, sabi niya, putulin mo na yan. Hanggang saan ka niya? Hanggang pantay balikat mo. Yun. Yun ang ginamit kong baston. Ngayon, katakot-takot na panlalait ang nangyari sa akin dyan sa baston na yan. Ay nagsabi sa akin, hindi ka naman pilay, bakit ka may baston? Hindi ako kumikibo. Minsan nakatungkod akong ganyan, mag-aabang ng bus. Nagtataka sila bakit ako may tungkod, eh, hindi naman ako pilay. Pagkatapos nung nasa kasiguran ako, sumunod na taon, 2010, pinapunta ako sa kasiguran. Kasi nandoon nag-uumpisa yung mga, dyan sila nagre-ritual eh. Yung pinalalakas nila yung kanilang mga anting-anting eh. Di, nung nag-i-standby ako doon, sabi niya, magantay-antay ka muna bago mag-alas 3. Di, nung ng alas 3, may pinakuha sa akin. Mga bulaklak, mayroong marami. Pagkatapos, hawakan mo lang yan. Ngayon, habang nakaupo ako doon, may narinig akong salita, may kalabang kanya. Di, hindi ako kumibo. Tinignan ako. Hindi lang ako kumibo. Kung wala akong alam. Pagkatapos mamaya-maya, bumaba ako. Sinundan ako. Umikot-ikot ako kung saan-saan na. Hanggang doon sa ng palengke. Ngayon, nung makasafety ako, sabi niya sa akin, sunugin mo yan mga nakuha mo. Diyan ako nag-umpisang nagsunog. At nung masunog ko yung na yan, eh, yung mga naghahanap sa akin, eh, pakiikot-ikot lang sila. Nakaupo lang ako, tinitignan ko sila. Di naman nila ako kinukuhan. Siguro hindi nila ako nakikita. Di, mamaya-maya, pagdating ng alas 6, tignan mo, umakyat ka uli. Akyat na naman ako. May nakita akong tao, nakatalokbong ng itim. Eh, gabi. Nagtataka ako. Nakatalokbong ng itim. Eh, gabi. Paano nakakalakad dito? Pababa ng hagdan. Na hindi naman siya wala naman siyang guide na nagkukan. Ngayon, sabi niya, yung panilo mo, kasi nakakuha ko noon man panilo ko eh. Doon sa Paranaque. Na doon sa tinataniman kong ng ampalaya dahil nga yung nakiusap sa akin yung si ama na magtanim ako ng ampalaya dahil may diabetes siya. Kasi araw-araw bumibili siya ng 1 kilo ng 1 kilo, 50 pesos 1 kilo. Araw-araw yun. Kanya mas maigi ata magtanim tayo. Kaya, o sige ama. Ang kaibigan ko inchik yun. Di nagtanim kami.
Kumuha kami ng lupa sa Nueva Ecija, yung kuwan at saka yung dumi ng manok. Di nagkukuha na kami. Doon nag-umpisa yan. Doon ko nakuha yung tali at doon ko din nakuha yung singsing na pilak. At yan, nung makita ni Pare Pedring yung singsing na pilak na yan, pare, subukan mo nga yan. Singsing mo. Hindi, napulot ko lang ito kako. Doon sa pinagtataniman ko. Hindi, subukan mo. Anuin ko. Talian mo. Ilawit mo. Linawit kung ganun. Sabi niya, ikaw mo nga pare. Pare, may nakabaon doon kanya. Meron akong ibinaon doon. Gumawa ako ng inidoro dyan. Pero hindi dinudumihan yan. Dahil may tali yan, nakabaon doon sa kwan na yan. Eh di, sige nga, subukan mo. Ibitin mo lang. Binitin kong ganun. Ayon sa kanya instruction, dahil wala naman akong alam eh. Ayun, gumanon. Punta mo pare kung hanggang saan. Pumunta ako doon. Pagkatapos umikot ng gano'n yung singsing. Eh sabi niya, pare, pwede na yan. Saan? Pasensya kayo, naubo ako eh. Saan? Pero saan yan ka? Sa treasure yan. Eh palibasa siya nagde-treasure, ako hindi naman. Pero magkaibigan kami. Sinasama lang niya ako, di sama lang ako sa kanya. Pag mayroon siyang, dahil nung nagkasakit ako eh, pulang-pula yung mata ko. At kinulam daw ako doon sa putol, yung tinutulungan kong mga nitibo. Dahil hindi ko tinuloy yung minahan. Di, kwan lang kami. Basta pagkwan, ako naman ang pinagkukan niya. Tinuturo ko lang. Tapos magkaturo, alis na kami. Kasi siya, may microchip siya dito. Yan ang mga palatandaan ng mga signatory. Kaya ano mga signatory na sinasabi nyo na kayong signatory. May mga signatory dyan. Kaya lang, may mga nakatanim na microchip. 7 yan, 7 lalaki yan. Isang babae. Ito nga si Diana. Hindi yan si Lady Min, hindi yan si Princess Elizabeth. Ngayon, nung kanyan, mission, pwede kang maggamot pare, kanya, di, gamot ka. Pero, nakakatamad kasi maggamot eh. Pag may missionin ka, ang lalayo. Eh, wala ka naman pakinabang. Oo nga, sila munang gagastos, pero ibabalik din sa kanila yung ginastos nila. Kaya yan ang gusto kong makuha, yung party ko. Ibabalik ko lahat ang mga nagastos nila. Di wala pang 50 eh. Oh, mula 2005 nung nagkuhan kami dyan, nagtago na ako. Hanggang ko, wala pa yata 50 ginamot ko eh. Oh. Maaari, lumampas lang ng konti. Pero hindi ako masyado dyan sa paggagamot na yan. Dahil ako, nakakonsentrate ako dun sa pagsusulat sa Biblia. Pinag-aaralan ko yan. Kaya napakahirap yan. Kaya pagkatapos sasabihin nila, sila itong ganon, sila yung ganyan, sila yung spiritual wonder boy. Hindi naman ako nakikipag-agawan. Kaya nga sabi ko, kung talagang inyo yan, di kunin lang ninyo. Walang problema sa akin, kako. Pero, inaabatan naman nila ako. Kaya nga itong isa na ito, yung, anong pangalan nito? May pangalan yung isa eh. Espinilla eh. Rolando Espinilla. Siya daw magiging hari ng bansa natin. Kaya natatawa lang ako. Ang daming lumalabas. Kaya nga sabi ko, kung tunay na dokumento yan, hindi loko-loko si Marcos na ikakalat niya ang mga dokumento.
Kaya ang lalaking katangahan yung mga may hawak na dokumento na sinasabi na sole signatory, mga original na dokumento. Ito, mga tanga-tanga kayo eh. Ako ba naman kung may dokumento, tignan mo ako, wala kayong makuha ang dokumento sa akin. Meron ako 2. Pero wala akong ikinukuha na ikinakalat na parang pagkaperahan. Kaya nakakatawa eh. Mantakin mo. Kakalat mo. Yung isa naman, magtatayo na ng isang foundation. Nakuan. ganito. Eh, paano itatayo mo yung mga foundation na yan? Pagkatapos, manghihingi ka pang gastos. O, pag nakatikim ka ng pera, pang ID, registration, kung ano-ano, ay, kalukuhan na yan. Basta may money involved, sabihin ko sa inyo, walang katotohanan yan. Kaya nga ako nagkakanda utang-utang eh. Hanggat maaari, ayaw ko na mangutang dahil kailangan kuhaan ko po na yung sarili ko eh. Itangkayad ko na para hindi ako malunod eh. Oh, hanggang dito na eh. Kaya kailangan tumingkayad na ako para hindi ako malunod sa laki ng utang. Pero yan gaya sabi ko, pag kinuha ko yung party ko, ipapayaran ko sila. At hindi naman yung panahanin ko naman yung pera, laki-laki nga yun. Para napakalaki na para sa akin yan eh. Kung solo-solo ko lang eh. Oh. At sa akin, magkaroon lang ng kubo-kubo. Karoon ng mapagtaniman ng gulay, mga prutas. Tapos, meron kang maliit na yung puting pa na container na malaki, yung kudrado na malaki na 1 metro pala pakwan, 1 metro din ang taas. Lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng tilapia, o hito, o dalag. Tama na. Oh, meron kang manok. Galagala ka ng baboy. O, di kung may alaga kang baboy, may bibenta mo yung baboy, makakabili ka ng bigas. Ay, laki ng hirap na dinanas ko dyan dahil lang sa kayamanan na yan. Dahil napakahigpit ang bilin yan. Bandang huli, kikiusap na sila sa akin na makiisa ako sa kanila. Bakit magnanakaw ba ako? Eh, sabi ko naman, hindi ko pera yan. Yan ay pera ng mga mahirap. Natural lang pangalagaan ko. Dahil yan gagamitin yan. Kaya nga sabi ko, pagkakuha ko ng party ko, lahat yan, fiat money na. O, di pantay-pantay na ang tao. Eh, ang tutulungan mo, yung mahirap ngayon. Kaya pag tinulungan mo yung mahirap, sila nangangaangat. May iwan yung mayaman. Yan ang sabi ko dahil hindi nyo alam eh. May iwan yung mayaman. Eh, hindi mo tutulungan eh. Para matikman din nila yung kaginawaan. Yan ang purpose ng kataas-taasan. Hindi sa akin hindi akin ang plano na yan. Yan ang mga pinag-uutos. Kaya yung mga nasa taas ibababa ngayon. O pag binaba ngayon sila, ano ngayon makakatiis kaya sila sa hirap? Kaya ang kwan dyan, ang letter of instruction dyan, nakabatay sa TBM LSM 666. Kaya yung lahat yan, yung Tiburcio Villamor Marcos, merong lahat kanyan. Meron lahat kailangan i-interpret mo yung lahat yan. Yung Alpha World Martial Alpha Omega World Martial Program. I-interpret mo lahat yan. Yung TBM. Eh, dyan, dahil sa sinunog nila yung dokumento ng
UBS, pinasunog ng IMF yung mga kabal eh. 10 taon bago nag-issue uli. Meron na akong kopya noon. Kayo, wala kayong kopya. Saan ninyo ibabatay yung kwanyo? Yung dokumento ni Marcos? Kaya nga sinasabi ko noong pa declassified lahat yan. May kopya ang Supreme Court. Bakit ayaw ninyong halikwatin? Sinasabi ko noon, may kopya ang Supreme Court. Sa mga komento. Dapat halikwatin ninyo. Kaya dyan, nakabatay talaga dyan yung TBM LSM 666. Yan sa code number na yan. Yan ang una mong kukanin. Pero kailangan alam mo ang paglilipatan kung anong talagang posisyon niyan. Kasi may isang kwan dyan eh. May doktrina na wala sa Biblia. Pero kailangan unawain mo. At mabuti na lang yung kasama ko, meron siyang kopya. Yun ang pinag-aralan ko lahat yun. Kung paano naging 7-7. Kaya yung sinasabi ko, nasa Last Will Testament ni Marcos kung sino ang master account holder. Kaya yung nga siyang madalas doon sa Sacrifice Valley, doon sa Bataan, dahil nga dyan sa kwan na yan, inaalam niya kung ano mga sikreto. Puro talinghaga din binibigay sa kanya. Hindi naman niya kayang pag-aralan. Kasi hindi niya alam na nasa Biblia. Wala naman sinasabi sa kanya. Kaya siya naggawa ng maraming dokumento. Puro peki yan. Kaya sabi ko, ang dokumento ay hindi talaga ilinalantad yan. Laging nakatago yan. Bakit? Gaya ng Last Will Testament mo, ibubuksan mo kagad. May takdang oras kung kailan mo bubuksan yan. Pag malapit na mamatay, o hindi kaya pag namatay yung tao, doon lang niya sasabihin tungkol sa kanyang Last Will Testament. Pagkatapos, nagyayabang na kagad. Ang tatas ng mga pinag-aralin nyo, mga tanga-tanga naman kayo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mahirap talaga yan. May gitong 10 taong ko pinag-aralan yan eh. Itong huli, bagamat alam kong paraan ng pagbubukas, pero kailangan ipakita mo yung katwiran mo eh. Nasa katwiran yan. Kaya napakahalaga yung susi ng karunungan. Doon ka mag-uumpisa. Kaya, paano gagawin ninyo ngayon? Kaya, lahat yan, dokumento na yan. Sabi ko nga, pamahid lang ng pit yan eh. Ang pinagtatanong, itong Supreme Court, meron siyang kopya niyan. May kopya ang International Court of Arbitration. Sigurado, ang Supreme Court, may kopya din. Kaya ako nalalaman ng mga lihim na yan eh. Kaya tinatawanan ko lang sila eh. Ngayon, kung gusto mo, aasarin ninyo ako. Hindi magkipag-asaran lang ako sa inyo. Pilit nga, ano daw ang dokumento ko, ano yung papakita ko. Loko-loko ba naman ako? Yung lihim ko, sasabihin ko. Hindi ko sasabihin. Kaya si Marcos, yan ang sinasabi kong anti-Kristo yan. Yan nagsimula ang kaguluhan sa buong mundo. Yung talagang gulo, itong mga kasalukuyan na gulo. Dahil hinawakan niya mga elitista, mga kabal eh. Tignan mo, bakit may mga dokumento na si Marcos, bakit hindi niya makuha? Katakot-takot ang dokumentong ko ni Imelda, pinakikita sang katutak na... Siguro pag
Gagawin mo toilet paper yan, ang dami-dami niyan. Oh, baka lahat ng tao sa Pilipinas pwedeng manghingi. Bakit hindi niya magalaw? Kasi wala. Sabi ko nga sa iyo, puro kabulaanan niya si Marcos. Hanggang ngayon, oh, parang mapagtakpan niya yung pagnanakaw niya. Para masabi na kanya talaga yan, kaya kinakalat niya. Eh mga tanga naman kayo, walang utak. Kaya nga, doon sa 3 Latin word, nandoon yan, pero gagawin mo tig-pipito. O paano mo gagawin tig-pipito? Laging may kwan yan, may sobrang isang letra. Kaya yan, gagamitin mo yung utak mo, pag-i-interpret. Kaya magaling lang si Marcos doon sa mga criminal law, sa mga kung ano-anong law yan. Kaya nga luko-luko eh. Pero doon sa pag-i-interpret, wala siyang kakayahan. Hindi ko sinasabi magaling ako eh. Kaya lahat yan, hanggang makakarating ka doon sa nagsimulang aswang. Oh. Hindi yung pagiging aswang ng laman, yung pagiging aswang ng tao. Nandyan din yan. Yung Darwinian evolution, patutunayan ko na mali ang Darwin evolution. Ibig mo sabihin, yung unggoy yung Diyos mukhang tao, mukhang unggoy. Oh, mali siya. Pero nandyan, lahat yan. Sila yung sama-sama na sumabay sa karamihan sama-sama sumabay sa mga estreleta sa pagtawid ng dagat na mapula. Oh, yan sinasabi ko. Kaya lang talagang may kahirapan. Pero ang patutuo ko, nasa Biblia din eh. Nandun nga sa Roma 16:11 at saka 16:12 kung saan kami lumaki. Oh. Kung sino yung babae na yun. Oh. Nandoon din yan. Yung pangalan niya. Oh. Ano nga namang nagkataon lang. Oh. 2009, nung maging nasaryo ako, umaba, ito, mulat-mula pa, hindi na, 2009, hindi pa nagupitan ito. Oh. Yan ang sinasabi ko, kung talaga kayo ay sugo ng Diyos, may tanda kayo. Eh kung wala kang tanda, sasabihin mo lang sa sarili mo, sugo ka ng Diyos. Para kang si Jesus. Kaya nga galit sa kanya yung mga Pariseo dahil sasabihin niya, yung ama at anak ay iisa. Pagkatapos sasabihin niya siya anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng sinasamba ng tao dito sa buong mundo, mga anghel lang yan. Marami kayong hindi alam. Nagpalabas noon yung kopya ng kwan eh. Hindi ninyo pinapansin eh. Oh. Nandoon yung tipan na dapat kaligayahan ng tao. Kaya, kung nakabatay lang kayo sa Biblia, kulang ang Biblia. Yung tubig, yan ang matandang tipan, at yung dugo, yan ang bagong tipan. At yung spiritual na tipan, yan ang kwan. Yan ang ikatlo. Yan ang sabi ng kwan eh. Anong pinag-uutos? Hindi naman yung 10 kautosan ni Moses dahil kwan eh. Oh. Dahil yung kautosan na yun, sinumpa. Yung 10 utos na ikinuha ni Moses, sinumpa, walang makakasunod yan. Walang makakatayo sa harap ng kataas-taasan.
Kaya nga doon sa susi ng karunungan, sinasabi, tinimbang ka sa timbangan at ikaw na sumpungan kulang. Upang dahil ganun nga yan eh, oh. Ito 4, ito 6. Ay, nakaganon. Oh. Upang maging pantay na ganon, ito ang talagang kautusan ng Diyos. Hanapin mo ang kanyang kaharian. Yung kautusan ng kataas-taasan at ang kanyang katwiran. At lahat na yan ay idadagdag sa inyo. Oh. Kaya nga sabi ko, mga gunggong ang mga religion eh, walang alam eh. Saan ninyo hanapin yung kaharian ng Diyos? Oh. Sino yung dalawang saksi? Sino sumulat ng Biblia? Saan nakabatay ang design ng tao? Oh. Sino ina ng araw? Sino ang ama ng buwan? Oh. Sino may tangad ng kaliwanagan? At sino naman at sino din yung may tangan ng dilim na liliwanagin? Oh. May alam ba kayo? Hindi porke naglalating-lating ka na, alam mo na. Kaya tinatawanan ko lang kayo eh. Sabi ko, hindi kayo nakaranas ng mga bagay na espiritual. Hindi kayo nakaranas ng pakikipaglaban na espiritual. Paano sasabihin ninyo kayo spiritual wonder boy? Eh ako, hindi ako kumikibo. Kasi, ang kanya nasa mata. Kaya nga sabi, wala sa amin. Asan ang karunungan? Nandoon nagtatago sa likod ng mata ng ibon. Nagtatago sa likod ng mata ng ibon. Oh, andoon yun. Kaya yung pag bumaba yung Infinito Diyos, doon mo mahalata sa kanyang mata, kaibang mata noon. Sabihin ko sa inyo totoo. Eh sa akin, pag ako'y laman, brown ang mata ko. Pero pag spiritual na yung nasa akin na, asul ang mata ko. Oh. Hindi po, yung ama ko, asul ang mata talaga. Oh. Dahil, lahing Kastilain yun eh. Oh. Oh, paano ngayon, Elizabeth, ikaw sasabihin mo na ikaw yan? Eh, samantala kilala kita. Eh, puro mga bulaan. Kasi kayo nakabatay lagi sa kayamanan. Yan kagad ang nasa isip nyo. Kaya nga sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At yan, pag pumantay na, nadagdagan ka na, diyan nalalabas ang kayamanan. Oh, hindi ninyo alam. Eh, sa akin, meron na akong mga patutuo. Hawak-hawak ko na kung ano yung mga hawak ko, pero hindi ko ipapakita. Oh, hindi ko pinagyayabang. Dahil yan, sabi ko nga eh, pag yan nagawa ko na yan, konting-konti na lang eh. Bukas na yung nasa tubo. Pagkukumperahin lang yun. Oh, bubuksan yung nasa tubo, ayan, saradong-sarado yan. Pagkatapos, nasa harapan ng timon ng barko. Dahil kung nasa akin na rin yung timon, yung simbolo ng timon ng barko, nasa akin na. Oh, pag nabuksan yan, pagkukumperahin yung gawakot, yung nandiyan sa loob ng tubo na yan. Pero yan, hindi palilitaw yan. Kaya nga ang pangalan nitong, ito yung CEO doon sa UBS. Nang tawagin ko siya yung Spider-Man Axel Weber. Oh. Dahil yan, kailangan mabuksan yun. Pag
pag ikinwan yun, linabas na niya yun, ilalabas ko yung akin. Oh, pagkukumparahin niya. Diyan dan makikita kung sino ang tunay. Oh. Eh, sabi ko, kaya nga may letter of instruction eh. Oh, sino nakakaalam? Anong nakalagay sa letter of instruction? Wala. Kaya huwag kayong magsalita ng kabulaanan kayo. O sige na. Lampas na naman.